to you, Lord Jesus Christ. My brothers and sisters, good afternoon. Ayaw natin ng krus. Krus sa buhay. Tama o mali? Tama? O talagang ayaw natin ng krus. Ibig sabihin ayaw natin ng hirap. Dahil ang krus ay talagang hirap yan. Subalit, sa gusto man natin o hindi, darating at darating ang krus at hirap sa ating buhay. Darating at darating ang hirap sa ating buhay. Dahil kung ayaw nyo ng hirap, ito ay hindi lugar na walang hirap. Sa langit lang ang walang krus at hirap. Kaya kung gusto natin na walang hirap at krus sa buhay, sikapin natin makarating sa langit. Pero hanggat nandito tayo, asahan at asahan nating may krus at hirap sa buhay. Dahil this is an imperfect world. It is only in the perfect world na there is no cross and suffering. At ganyan nga ang nangyari sa mga Israelita sa unang pagbasa. Dumating sa buhay nila ang krus. At ano itong krus na dumating sa buhay nila? Ang makamandag na ahas, na ang sino mang matuklaw ay siguradong mamamatay. Kaya ang krus na dumating sa kanilang buhay ay talagang nakamamatay. Sa Ebanghelyo naman at sa ikalawang pagbasa, ating natunghayan na ang krus ay dumating kahit sa buhay ng ating Panginoon. Ang krus at hirap ay dumating sa buhay ng ating Panginoon at talagang sobra-sobrang hirap at kamatayan ang ibinigay ng kanyang krus. Kaya sinabi sa Ebanghelyo, and just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up. Kung si Moses ay itinaas ang ahas doon sa ilang, gayon din naman ang anak ng tao ay itataas. Sino itong anak ng tao, the Son of Man na tinutukoy dito? Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At saan siya itataas? Siyempre alam na po ninyo yun, sa krus. At yan ay maliwanag sa ikalawang pagbasa na sinasabi nito, si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay nagkatawang tao. At nung naging tao, ay nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya siya'y itinaas sa krus para danasin ang kamatayan dahil ang kanyang kamatayan, yun ang kapalit ng ating kaligtasan. So kahit na nakamamatay ang krus ng mga Israelita at gayon din ang krus ng ating Panginoon,
kapwa naman sila nagtagumpay. O, sa krus pala ay mayroong tagumpay. O paano naman nagtagumpay ang Panginoon? At yan ay ating natunghayan sa ikalawang pagbasa. Siya ay nagtagumpay sa kanyang krus dahil siya ay naging masunurin sa kanyang Ama hanggang sa kamatayan sa krus. At dahil siya ay naging masunurin, siya ay itinampok ng Ama sa tagumpay. Gayon din ang ating natunghayan sa mga Israelita sa unang pagbasa. Sila rin ay nagtagumpay sa kanilang krus dahil sila rin ay naging masunurin sa ipinag-utos ng Diyos kay Moises na tumingin sila doon sa ahas na tanso na gawa ni Moises. At kapag tumingin sila, hindi sila mamamatay. At ganun nga ang kanilang ginawa nung natuklaw sila ng ahas, kaya sila ay hindi namatay. Kaya dahil sila ay naging masunurin, sila rin ay itinampok sa tagumpay. So ngayong ating ipinagdiriwang ang pagtatagumpay ng krus ng paating Panginoong Hesus, sikapin din po natin kahit na ayaw natin ang hirap at krus sa buhay, darating at darating ito, sikapin natin na maging masunurin sa utos at kalooban ng Diyos at tayo rin ay magtatagumpay laban sa ating mga krus sa buhay.